Pinagpala ba kayo ng Diyos sa umagang ito? Siguro naman ay napuno kayo ng espiritual na pagkain sa Sunday School at ihanda po natin ating mga sarili sa worship service. Naniniwala po ako na may gagawin ng Diyos sa umagang ito. Tinatawagan ko po si Brother Willie. Tay Willie, inibitahan po namin kayo na pangunahan nyo kami sa panalangin. Bago po pumasok si Tay Willie, ay inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo. Tayo po bilang paggalang ay lumapit tayo sa luklukan ng habag ng biyaya ng Diyos. Tay Willie, pangunahan niyo po kami sa panalangin. Pangunahan niyo po ang kongregasyon sa panalangin. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na mahabagin at pinakamakapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, sa pagkakataon na pinagkaloob sa bawat isa, para po makadalo sa pagtitipong ito. Salamat, Lord, na hindi po naging hadlang sa amin ang ulan, para po makapagbigay kapurihan at makapagsamba sa katotohanan. Hiling po namin, Panginoon, sa oras na ito na ihanda niyo po ang aming puso't isipan. Dalangin namin, Lord, na maging karapat-dapat po kami sa aming gagawin sa buong maghapon. Hiling po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siya po magbigay gabay sa bawat isa sa aming pag-aaral ng iyong salita. Humihingi po kami, Lord, na dagdag ng kaunawaan para maintindihan po namin ang iyong mensahe sa maghapong ito. Dalangin namin, Panginoon, sa gagawin namin sa buong maghapon ay tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas at wala na pong iba, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Makaupo na po tayo. Tinatawagan ko po si Brother Don. Pangunahan niyo po tayo, Brother Don, sa pag-aawitan. Nawa ay magalak po kayo na umawit sa Panginoon. Nakikita po ng Diyos yung ating mga puso. In spite po yung ating mga nararanasan sa buhay ay nagagawa pa rin natin magpasalamat sa Panginoon. Brother Don? Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. So sa atin po sisimula, tayo po ay magstayo at tumawid po tayo ng isang masilang awitin. Sa Tagalog po, awitin natin ng mapalad na kasiguraduhan or blessed assurance. Awitin naman po natin ng first hanggang third stanza, mapalad na kasiguraduhan. O si Jesus ay aking tunay. The first verse now. First stanza now. Si. O si Jesus ay aking tunay. Oh
Tayo, magkamali ako. Tayo po ay magsamayan at awin natin ang ligaya ng buhay. The first chorus and second chorus now. Si ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Babaguhin natin buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay unang naligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y nandun. At siya ay babalik upang talhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka na ng buhay. At maging kay Kristo ay naligaya ng buhay. Natin po tayo nakatayo at tumawag po tayo ng isang awitin. Awitin naman natin ang hymn number 46. Awitin natin ang This is my Father's Word. Isang hymn na nagpapaalala sa atin na ang mundo ay ginawa ng Panginoon at hanggang ngayon siya pa rin ang namumuno sa mundo nito. This is my Father's Word. Awitin naman po natin ang first hanggang third stanza. At sa pangatlong awitin, sa third stanza pala, awitin natin ito na kapatid. This is my Father's world, the first verse now. See, this is my Father's world, and to my listening ears, all rejoicing and loud hearings, the music of God's praise. This is my Father's word. I rest in the dawn of rocks and trees, of skies and seas. He stands the wonders wrought and verse. This is my Father's word. The birds their carols raise, the morning light, the evening light, their makers praise. This is my Father's word. It shines in all God's way. In the rustling grass, I hear Him blast. He speaks to me everywhere. The last verse, itinigin mo natin itong verse na ito. Ito ay mundo ng Diyos, kaya huwag natin kakalimutan na gaano man kalakas ang hatak ng mundo o ang hatak ng kasalanan, ang Diyos pa rin ang ruler ng lahat. On the third verse now, awit natin yung mga kapela, please. Sing. This is my Father's world. Oh, let me ne'er forget the golden road sings also strong. God is the ruler yet. This is my Father's word. God hath is not done. Jesus, who died, shall be satisfied, and earth and heaven be one. Ay, naku, mga kapo. Okay, good morning sa ating lahat.
Magandang araw po. Okay, dapat first Sunday ng December ay masaya tayo, no? Dahil nyo, 11 months ang nakalipas. 12 na ngayon. Another year na naman next year. Di ba kayo masaya? Grabe ang blessing ng Panginoon. Alam ko, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, struggles, pero a good thing, December na. 11 months, survive. Amen? Yan ay dahil sa blessing ng Panginoon. Now, let's have our announcements. Pwede ba pakilabas nyo ng ating mga banners? Ito ang ating mga events this coming December. Okay? Sige po, pakilabas. Siyempre, ang uunahin natin ay yung itong paparating na 21. Okay? Magkakaroon tayo dyan sa morning ng ating Thanksgiving Sunday. Okay? Diyan na ba? Wala ba? Wala pa yung ating audiotech. No? Thanksgiving Sunday, that will be 21 morning. Okay? December 21, 2025. Ayan. And that will be AM sa ating pong church auditorium. Ano ang ginagawa natin pag Thanksgiving? Nagpapasama tayo ng year. Okay? Sa Thanksgiving natin, meron tayo dyan parang na pinagkasunduan na tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. Dati, doon sa financial, pero ngayon, open na po kung meron sa inyong magdadala ng mga para sa Panginoon na mga gamit, then yun po ay welcome. Yung last year ko naalala ko, may nagdala ng mic, ng ano yung isa, di ba? So that's for you to prepare. Kasi yan po ay pasalamat natin sa Panginoon, no? So, yan po ay morning ng December 21 at i-prepare natin dyan yung ating pasalamat sa Panginoon sa Espiritu at sa gawa at sa ating pag-pray kasi pagkatapos ng ating Thanksgiving, sa hapon naman ay meron tayong celebration, pero hindi yung celebration na alam nyo na magkakasayahan. Tayo ay mag-celebrate bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin. That is our Lord's Supper, hapon ng December 21. Pakilabas dyan. Yung sa ating Lord's Supper, para po ito sa mga members ng church, yan po ay ating pagharap sa lamesa ng Panginoon at sabay-sabay tayo dyan. Gagawin natin yung iniatas ng Panginoon sa atin, alalahanin natin ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang kopa at pagkain ng tinapay na nagsisimbolo sa kanyang katawan at pagsakripisyo sa atin. No? So yan ay napaka-importanting bagay. Kaya meron pa tayong, ilan pa? This is the first Sunday. We have 1, 14, 2 weeks para ihanda, mag-prepare, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon para sa December 21 ay makasama tayo doon sa pag-partake kasama ng mga kapatiran natin sa Lord's Table. No? Very important po yan para sa atin kasi it also reflects ourselves. Pwede nyo na i-check nyo sa sarili. Lord, ito bang taon na ito, naging maayos ba ako sa inyo? At kung may nakita kayong hindi sa inyong sarili, walang maghusga sa inyo kasi ikaw at ang Panginoon na nakakita. Isuko mo na sa Panginoon yung mga nagagawa mo na yun para sa December 21, sa pagsama-sama natin, pagharap sa Panginoon at pag-partake ng Lord's Supper ay handa kayo. Okay? That is December 21, 5 o'clock p.m. Diyan na ba yung ating Evitech? Okay? Pakilabas yung banners na atin sa Lord's Supper. Andyan rin po yun. Okay, so moving forward. Okay, next tayo. Pagkatapos po noon, ay magsisimula na rin yung, ayan sa wakas. Okay, sige, next na tayo. Punta na tayo sa ating year-end, hindi siya fellowship. Year-end individual and family testimonies. Ito ang kultura ng CBC. Every December ay maghahanda na ang kada
memorabilia ng kanilang testimony at special number for the whole year. Okay? So, okay? Wag lang po wordly song, baka may magsayaw dito wala. Okay? Salamat sa Panginoon. It will start next Sunday, 14, 21 to 28. Pwede po kayo diyan mag-testimony AM or PM. Pero para wala nang hintayan, gagawa na ako ng comprehensive ng isang listahan para sunod-sunod na tayo. Okay? So, yan po. Okay, sana ay handa na kayo yan. At yung pakakanta, magti-testimony sila. Kung pakatestimony ka. Testimony po. Kasi yung ano naman yung special number po ay, syempre, yun yung ating pasalamat sa Panginoon. Through isong, pwede mo siya pasalamatan pagtapos ng testimony, pasalamatan mo through isong. Or kung marunong ka mag-instrument, sige, go. O, di ba? Or kung magaling ka mag-painting ka, sige, go. Di ba? Wala lang sa sayaw, ha? Pang may mag-TikTok dito sa harapan, wala. Okay. Okay, so, that will be starting 14 next week at hanggang 28. Okay? Lastly, sa ating mga announcement, pakilabas din doon. Okay, ay ang ating po CBC Family Camp 2025. Okay? Yung ating Family Camp this coming December ay will be on 28, 29, and 30. No? Meron po tayo evening service pagtapos ng Sunday natin. This evening na po ang service natin yan. Kaya kaya po kayo hindi kasama kung gusto nyo mag-service ay pwede kayong pattern dyan to hear our service sa 29 naman, full day yan, 30, yun na yung ating pong retreat. Okay? So, yan po yung ating camp. Ang registration po will be announced next Sunday. Okay? So mamaya, I think, magpe-present na yung mga ladies noong mga items na ating pong yung para po ito sa mga professionals lang na ating pag-anuhan kung meron tayo pwedeng makontribute para ma-lessen ang registration ng mga outreaches na gustong sumama sa kanila. Okay? So, mamaya ipag-pray natin yan after service. After lunch, pagkatapos mag-lunch, mamaya mag-present ko yung ladies. No? So, let's yan na natin yan. Okay? So, maliban doon, meron po ba, Pastor, ng mga announcements? Wala po yung aming coordinate. Yung yung tungkol po doon kay Pastor Magabarda. Okay. Salamat po mga kapatid sa mga nagbigay mo ng Sunday. Simula na po po yan. Kasi po kung nagpunta si Pastor Abel po sa hospital namin. Anong hospital yun? Ano yun? Tapos, hindi mahal talaga. Hindi po payag na bigyan ng death certificate. So, may nakaulog na tayong lahat kasi tumutulog tayo doon ay nabawasan na yung 900 ng 300 na po natitira. Kaya sa kayo, kung may gusto ko pong magbigay, dadalhin ko po sa Lunes at may dadagdag ko po kami doon para makakuha na po yung hindi na kami magkaroon ng partial na down payment. Medyo mahigpit yung hospital. So, at amipin po sa Tuesday na. So, magdadala rin ako. At kung mayroon pang magbibigay ngayon, madadagdagan pa yun, magdadagdag din po ako para maalis na po yung burden ng family na yung tutulong natin pastor na ito ay nandun sa Panginoon. Ang ganda ng ministry na doon, gano'n sa ng mission, ay makatulong po tayo sa maliit na parang. Hindi po kayo hinga lang kung anong level ng pagpapagibig. Hindi po. Yung galing sa puso natin. Kasi kung ganyan ito nangyari pa sa dala noon, may 600 kami na bayarin, gabi-gabi na, hindi pinalalabas sa kasunala. So may mga tumulong din, magdadala ng lupa, titulo, almost 5 titles, 2 susugon, at 3 dito kay Pastor pumayag si Dr. Ago. So, ganun po nangyari ngayon sa pastor na yan. Nandito po tayo para makatulong po. At kung niniwala, ipasadala nyo ang 3 days, sinagot ng Panginoon. Ito ngayon po baka by next week na ito sa Monday, susunod na wala na yan. Kasi po tulong-tulong na po lahat ng mga simbahan para ito po matulungan pastor. Salamat po sa mga nauna ng bigay at mamaya kung gusto mo po ninyo tumulong,
welcome po at ang Diyos po mag-bless sa inyo. Salamat po. Okay. So yan, yeah, don't forget para hindi ma-confuse yung ating i-indicate nyo na lang sa inyong mga offering ng mga envelopes kung ano yung para kay Pastor Ronnie. No? Pastor Ronnie Gabarga. Ronnie Gabarga. Okay, so yan, thank you very much. At kung wala tayong mga announcement ay tatawagin natin ang choir para sa ating start ng ating worship. Choir, please. At ang kakantahin namin ngayong ay hindi siya, clear ko lang sa inyo, siya ay hindi Christmas song. Okay? Hindi siya Christmas song. Siya ay isang song na pagpupuri sa isang Diyos na nagbigay ng napakaraming bagay. Right. Okay? So, habang pupunta yung choir dito, tatawagin ko naman yung isang special number na magre-render sa atin this morning ng kanyang special number si Princess.
Are you blessed? Kung hindi dahil sa grasya. Ang awit mo ng choir this morning is titled, Joyful, Joyful, We Adore Thee. Amen. Ang sabi ng awitin, siya ay Diyos ng glory. Siya ay Diyos ng pagmamahal. Siya ay ang nagbibigay ng immortal gladness, bumubuo sa atin, nagbibigay ng liwanag, ng kasiyahan sa atin. Lahat na nakikita natin sa paligid, pag-explain ng awitin, yung mga bundok, kapatagan, mga ibon na umaawit, mga tubig na umahagos, ay tumatawag sa atin na magpuri sa isang Diyos na makapangyarihan. Ang sabi sa last verse, bawat mga tao na nabuhay sa mundo, sumama tayo sa pag-aawit na ito. Na kung saan bibigyan natin ng pagpupuri o yung dapat na puri ang Diyos na ito na nagbigay ng lahat. Sabi sa Psalm chapter 145, kung babasahin ko na lang ito pong verse 1 hanggang verse 5. Sabi sa verse 1, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day I will bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. Nakita niyo yun? One generation shall declare thy works to others. Yung magulang, ipapakilala na may Diyos na gumawa ng lahat, nagbigay ng provision sa kanilang buhay, kaya ang pamilya nila naging maayos sa kanilang mga anak. At pag yung mga anak nila yung lumaki, sasabihin din nila yung susunod nila na henerasyon to generation. Kaya i-declare niyo ang Diyos sa inyong buhay at sa inyong pamilya. In verse 5, I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. Kahit hindi ka gumamit ng Biblia, lahat ng bagay sa paligid natin sumisigaw. May lumikha, may makapangyarihang Diyos na nagbigay ng buhay. Kaya kilalanin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pakinggan niyo po ang awitin, Joyful, Joyful, We Adore Thee.
ang isang striking word doon sa kinanta nila ay in the midst of problems, nandoon, napagpasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay, thank you very much. At ngayong umaga, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Mga kapatid, dahil ito po inuulit sa simbahan ito, ito hindi namin gawain. Gawain ito ng Diyos, inilagay kayo doon, sa body niya ito, sa katawan niya ito, nilagay tayo, kanya-kanya tayong trabaho. Ang tao may may dalawang kamay na 10 ang daliri. So may mga kanya-kanya tayong dito posisyon, kapatid. Eh ano naman posisyon ito, Pastor? Ito yung mabigat. Kasi hindi ito pwede mag-grip. Yung 4 na ito, kung wala ang tulong nito, hindi mo niya mahawakan ang mabigat na bagay. Ay kung ang presyo ng simbahan ito mabigat at wala ka, yun po ang yung tatandaan mga kapatid. Hindi ito pang pamilya lang namin, hindi. Kami po ikinagin dito sa body ni Christ para mag-function po ito na maayos. Now, ngayong umaga, ay di tayo gano'ng magtatagal dito, ay buksan natin ang isang muling mahalagang bagay. Kanina sa School, mayroon na pong connection, ay tinanong po yung isang mayaman na bata pa. Sabi niya, gusto kong makarating ng kabilang buhay. Sabi ng Panginoon, ngunit may isa kang kulang. Ngayon umaga, hanapin natin sa 10 verse na ito, siyam na verse. Ano ba ang kulang sa atin para sabihin sa iyo ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya, may kulang ka eh. Ang tagal mo sa church mo, may kulang ka. Okay? At sana po, ako hindi nagkamali sa aking pag-resign sa aking opisina, na naman nandoon po, maganda naman ang buhay namin, pero Panginoon, mukhang pag nandito ako sa opisina nito, nagagawa akong trabaho bilang kapwa, makipagkapwa, makipagbagay, makipagtrabaho, magaling na katrabaho, magaling na leader sa trabaho. Pero Panginoon, ano kaya pagharap ko sa iyo? Ano ba ang kulang? Okay? Tayo magsitayo at basahin natin 1 Chronicles 29, 1-9. Okay, so habang binabasa natin, unawain ninyo, hanapin nyo kung ano ba ang kulang sa atin at matatagal naman tayo magkasama bilang nilagay tayo ng Panginoon dito. Ano bang kulang kaya? Bago magbagong taon next year, magawa na natin ang ating kulang na nilagay ka dito. Kahit may purpose ang Diyos eh. Ano bang purpose ng Diyos sa buhay ninyo para kayo dinala dito? Dito natin malalaman mga kapatid. Okay? So, umpisan po natin sa verse 1. Verse 1 kayo, verse 2 po, at hanggang makarating ng verse 9. Ready na po kayo dyan sa kaliwa? 1 Chronicles chapter 29, verse 1, begin. Is yet young? Great. Okay. Ito matandaan natin ha. Dito kung kukunin na ating titulo o pag-aaralang sentro. Itong lugar na ito, hindi ito para sa atin. Nagpupunta tayo dito para papurihan ang Diyos. Amen? Hindi tayo nagtitingnan ng kahinaan. Ito kasi si ganito. Hindi. Nagpupunta tayo dito para magkaroon ng kapasalamatan sa Diyos dahil pa Kanya po ang lugar na ito. Verse 2 po sa aking kanan. Verse 2. Now. Before we proceed sa verse 3, sabihin na sa inyo, ano po ang striking word na ginamit ni David? Kung ako nagbabasa, sabi niya sa verse 2, now I have. Okay. So sana handa tayo ngayong umaga, ang ating puso hanggang sa next year, bilang tayo nilagay ng Panginoon ito. Verse 3 po, kayo. Moreover, dalawa. Number 3, okay. I have prepared. Okay, laging inulit-ulit niya, I have. Okay? So, pansinin niyo po yan, napakahalaga niyan kung bakit aralin natin to. Verse 4 na po, kayo na. Even 3,000 talents of gold and 7,000 talents of refined silver, the walls of the houses with all. So, nakapuko sila doon sa bahay na yon. Okay?
Next verse 5. Consecrate. Okay. Okay, mga kapatid, tandaan niyo po sa binasa niyo, yung last word doon, consecrate His service, di ba? Yung ibigay mo yung ano bang gusto mong mapasigla ang Panginoon. I-set apart mo yung sarili mo para makapag-serve ka sa Panginoon. Next verse po, verse 6. Okay. Ayaw ko na magbanggit, pero ano po yung sinabing last two words? Amen. Bawat isa sa atin nagpunta rito, willingly. Walang nag-coerce, walang naghila, walang nagagalit, lahat kayo nagkita. Maulan kanina may bagyo. Di ba? Walang nagpilit. But ang sabi po dito sa last two words, they offered willingly ng kanilang buhay. Okay? Next verse 7. Service. Okay? And he gave for the service of the house. Okay? Yan po yung verse 7. Verse 8, kaya na po, and they sabay-sabay tayo sa verse 9 ng marahan. Then the people rejoice for that they offered willingly, because with a perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced. So yung pong perfect, di ko na underline. Sa inyong mga Bible, lagyan niyo po ng marka para makita ng Diyos kung gaano po kayo nag-aaral ng kanyang mga bilin. So ngayon po umaga pag-uusapan natin, okay, ang sukong buhay para sa Panginoon. Kasi alam naman natin yun, bakit kayo Christian? Bakit ka tagasunod ni Kristo? Bakit ka nagba-Bible? Bakit ka nagpipray? Bakit ka nagsisimba? Because Christ suffered para matubos tayo sa ating pagkakasala. So with David, ganun po din siya, Haring David. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa umaga ito, sa pagpatila mo sa ulan. Salamat po kahit basa ang mga kapatid namin. Sila po'y willingly na pumunta upang magbigay ng kanilang pasasalamat sa kanilang natanggap na joy, at aming choir po, Panginoon, nag-awit na lahat ng bagay sa aming paligid ay nagbibigay puri, kaluguran, nag-glorify sa iyong mga creation, at higit sa lahat na kami ay iyong binago ang aming mga buhay, nilinis ang buhay namin, kami po ay iyong pinoprotektahan, ipinoprovide, higit sa lahat lalagyan ng kapanatagan na kami pa ay makapagpatuloy kahit sa pinagdadaanan namin mga problema. Salamat o Diyos sa iyong kapangyarihan na nagdusa ka para sa amin upang kami magkaroon ng makakamit ng langit at ng bagong buhay. Salamat po lahat ng ito, at maraming salamat Panginoon sa Banal na Espiritu na siyang nagli-lead, nagtiteach sa amin bawat araw, bawat minuto. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. So, kapag sinabi mong sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin ito ay nakakonsecrate. Ito ay nakaseparate. Ang galing ng mga question and answer kanina sa Sunday school. Tama naman eh. Kung ang Panginoon nagsalita, nasa na si JM? Are you there, JM? Kung ang Panginoon nagsalita, this is my house, my rule and my... May isa pang sinabi siya eh. My rule and my... Ano sinabi mo isa? My rule? My house, my rule, di ba? Kung ang Diyos nagsalita, ano sabi ko, ayos itong batang ito ha. Sa bahay pala nila, ganun. This is my house. My rule. Di ba? My house. Ngayon, mga kapatid, ito. Di ba naalala niyo tayo po'y tinubos ni Kristo? Tayo'y binayaran ng katawang ito. Ano kaya sasabihin ng Panginoon? My property. Sa iyo ba yan? Oh, my friend, no. Isa nagmamalaki tayo. Magpapakanalubhasa ako. Magiging akong isang magpag-aariin ko lahat na bibiling ko yan. But you are bought with a price. At ang presyong ipinambayad sa iyo, mga kapatid, ay yung pagdurusa ni Kristo doon sa krus na siya dinurog. Wakwak ang kanyang likod. By the way, yung word na wakwak sa Bisaya is hindi maganda. Ano yun eh?
lumilipad yun eh, wakwak yun eh. Pero yung, ibig ko sabihin yung nawasak ang kanyang likod, nung hinila ng Roman centurion, nung siya ay nilalatigo, hindi po siya umiimik eh. Yun po ang paraan ng Diyos para mabayaran tayo. At ngayon na pag-aari na tayo ng Diyos, ano ang iyong maisusukli? O hindi natin kaya sukli ang pastor yan? Yes! Pero sabi ni David, search me, O God, yeah? And know and see if there is any wicked way in me. Malapit ng Lord's Supper. Nung panahon po nung ako'y kabataan, hindi ko naintindihan yung 1 John 1:9 eh. Sabi nung pastor, alam nyo, may sinabi ang Panginoon eh, humihi lang kayo ng tawad. Ang gusto niyong sabihin, hindi ako magpa-participate kasi ang dami kong gawang kasalanan kasi ayaw mong bitawan yung kasalanan yon. Are you with me? Ayaw mo kasing isuko sa ni Lord, ito na po yung aking pagkasala. Isinusuko ko na sa iyo, patawarin niyo ako. Ang iba, no. Kasi gagawin pa siguro eh, kaya ayaw niya. So, yun po ang ating, ba't napunta ng reaction doon? By the way, ay ang sukong buhay po ganon. Nakikita niya, Lord, sabi niya, give me a new heart, Panginoon. Sapagkat ang puso natin, walang ibang iniisip yan. Sabi niya sa isip mo, sinasabihan ka ng puso mo, because out of the abundance of the heart, the mouth, speak. Nagpaplano yan eh. Nagsasalita ang puso, pupunta sa isip, ganito siguro gagawin ko. Gagibain ko. Magpapatayaw ako, padadamihin ko pa ang aking production. Hindi po yun ang main purpose natin. Although kasama yun dahil mga anak kayo ng Diyos, kayo po ay mayayaman na sa langit, mas mayaman pa kayo sa lupa. Ang hindi nila alam, sa mga unsaved na di nakakakilala sa inyo, sino sabi sa inyo mayaman na ito nga, tingnan yan, tagal nyo na dyan, tingnan nyo ang simbahan. Hindi po yan ang aming pinagmamalaki na kayamanan. Ang kayamanan ng pagmamahal sa hindi kaibig-ibig, sa kapwang hindi marunong magmahal, pero minamahal natin, alang-alang kay Kristo. Amen? Now, balik na tayo dito sa ating binasa. Isang napakalaking pribilehyo sa ating mga kapatid, okay? Na makagawa tayo ng anumang bagay kahit maliit, napakaliit lang. Alam niyo po ba yung taga-ano ka lang dyan pag nagtapos ng service, taga-patay ka lang ng ilaw kasi siyempre wala ng tao, ikaw na lang, may ilaw pa, pinapatay mo, may electric pang umaandar. Alam niyo yung service na yun, alam niyo, nakatala po yan sa langit ng mga angel. You know what? Sabi baga ng Biblia, ay isang araw tayo ay tatayo sa harapan ng Diyos at titingnan ang ginawa mo sa lupa, whether it be good or whether it be, anong text yun? Sa ulan natin, pero natin maalala yung text. Yun po ang totoo. Now, napakalaking privilege sa atin to be able to do anything for God. Patapos na po, sabi ni Preacher David kanina, December na, patapos na tayo. Lord, thank you so much sa nagdaang 11 months. At ito na po, kunting buwan na lang, kunting week na lang, at nandun na po tayo. Another, my prayer is, sana sa mga kasamahan natin, wala munang papauwi ng Panginoon. Kaya, okay? Yun po ang aking laging, tuwing ganyan ang ending ng year, ako'y po nanalangin sa Diyos, Lord, wag po muna ninyong pauwi na mga kapatid. Nag-enjoy po kami rito bilang magkakasama, magkakapatid, na gumagawa ng utos nyo na marami makarinig ng gospel. At napaka po ng Panginoon, sinasagot lahat ito. Okay? Si David po dito, sa Haring David, okay, ay mayroon po siyang earnest desire. Talagang hindi niya mapigilan ang kanyang desire to build a house for his Lord. Ano po? Old Testament naman yung pastor. Kaya nga, ito nga ang pagkakaiba eh. Si David nagkasala din. Nagkasala din tayo eh. Ano ang pagkakaiba natin kay David at saka sa atin? Nung nagkasala si David, bumalik siya. Nag-ayuno siya eh. Sabi niya, Panginoon, tingnan mo ang aking puso kung mayroon pa. If there is any wicked way in me. Di ba? Sabi niya, search me, O God, and know my heart. Yan po ang sabi. Ngayon, bago tayo magtapos ng end ng taon, ganun po ang ating gawin. Then, ano pa? At alam naman natin, sabi ng Chronicles 28 verse 2 and 3, ano ba ang mai-offer natin sa Panginoon? Pakilabas nga ng ating mga text. Okay, para mas maunawan niyo ito. First Chronicles chapter 28, sa kabila lang pong chapter, verse 2 and 3. Tingnan natin. Ano ba ang mai-offer natin sa Panginoon? Mga kapatid, pag may bisita kayo, alam nyo, di tayo di tayo mapakali, di ba? Ano kayo i-offer natin sa may bisita tayo? Kape,
Tapos minsan wala, di ba? Uy, bili ka nga doon sa tindahan. Oh, look at this, mga kapatid, okay? At tumayo si Haring David at sabi, pakinggan niyo ako, mga kapatid ko, at ang bayan ko nasa aking puso na ipatayo ang isang bahay sa pahingahan ng kabanang tipa ng Panginoon upang maging tungtungan ng mga paa ng ating Diyos at ako'y naghahanda para sa pagtatayo. Kailangan ba bumababa ang Panginoon sa kanyang mga houses? Ang tanong ko po sa inyo, kailangan ba bumaba ang Diyos sa mga chapels nila o sa simbahan nila? Tayo po ang simbahan, hindi po ang building. Bumababa ba ang Diyos? Hati ang sagot ha. Bumababa ba ang Diyos sa mga kalipunan ganito pag Sunday? Bumababa ba siya? In the presence of His Holy in the presence of His Holy Spirit, bumababa siya sa atin. Kaya nga natin naunawaan ang kanyang salita. And then sabi niya ng verse 3, okay? Verse 3 na po. Dahil niya po ito. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan sapagkat ikaw ay isang mandirigma at nagpapadanak ng dugo. So yun po yung kanyang, hindi ako pwede. Sino ba pwede? Okay. Kung sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo katulad David, kung ako, halimbawa ako, hindi ko nagawa yung mga bagay na gusto ng Diyos, Lord, kung hindi po ako, ipiprepare ako ang mga susunod na generation para magawa nila ang utos nyo sa aming lahat. Hindi lang naman po sa aming mga tatay at nanay ang utos. Di ba? So yun po ang iniisip ni David. He is preparing for the next. Kaya nga po nakarating sa atin ang mga salita ng Diyos. Okay na po? Okay, so dito ay, although na makita natin dito na David is isang galing sa pamumuno, marami siyang napatay dahil siya po ay man of war. Magkaiba po yung man of war at saka ang kanyang worship. Sapagkat kahit ikaw ay isang sundalo ng Diyos, kahit ikaw ay isang mandirigma ng Diyos, kailangan po rin magsamba sa iyong Panginoon sapagkat ang Panginoon na ito ang siyang nagbibigay ng pag-iingat, ng provision, ng protection, ng power sa isang sundalo ng Diyos. Pwede po ba yun? So dito natin mapapansin, mga kapatid, na kailangan manindigan tayo sa pananampalataya. Hindi yung nakikita ng ating mga anak o ating mga apo. Okay? May apo na rin po ako sa mga pamangkin, kaya ako'y mahigpit pagdating doon sa mga magulang ng aking mga pamangkin ko mismo. Sinasabihan ko kagad sila, nakikita kayo niyong mga anak. Lalo na nung may naghandog ng kanyang anak at pamangkin ko. Sabi ko doon sa mag-asawa, magkatabi karga yung anak. Tandaan yung dalawa, ginanon. Ang maliliit na mata ng batang yan ay nakikita kung anong klaseng mag-asawa kayo sa harapan ng Diyos. So yun po ang isang ano na. So dito ay ang nakikita ng mga reader sa panulat na ito ni David dito po sa Chronicles na ito, na siya po ay isang ordinary lang din po siya pagdating sa makasalanan din siya, katulad natin, ano po. Yet, may mga pagkakataon ng isang Kristyano, okay, ay talagang kailangan na ipaglaban ang ating pananampalataya. Hindi tayo yung kung anong nauuso, sakay na tayo doon, hindi po pwede. Panindigan natin kung ano ang doktrinang natutunan natin sa Bible. Okay? At ang panghuli dito, mga kapatid, maraming tao, maraming nagsasabing Kristyano, minsan parang maluwag sila o parang tamad sila na magkaroon sila ng effort, kumbaga gumawa sila para doon sa utos ng Biblia na kanilang naintindihan, kanilang nabasa, na katulad ni David, ay hindi niya po pinahintulutan na hindi siya makagawa. Nagkaroon siya ng marubdob na desire o na gusto niyang mabigyan ng tahanan ng Diyos. Bakit po? Naalala niyo nung panahon ni Abraham sa ating series ng lesson, nung siya'y bumalik sa Egypt na tipo ng mundo, pag kayo'y bumalik doon sa dati niyong gawain sa mundo at kalimutan niyo ang para sa Panginoon, sa loob ng Egypt, sabi ni Abraham, wala pala doon templo, wala pala doon pagsamba, wala pala doong prayer. Kaya pag tumalikod ka na sa Diyos at nakalimutan mo itong mga nais na ito ni David, na pasalamatan ng kanyang Panginoon sa lahat ng ginawa sa kanyang buhay, makakatulad kayo nung pinagdaanan ni Abraham. Napahamak siya at imbis na maging maganda yung buhay, nagkaroon ng mga gusot-gusot, nag-away-away yung mga tao nila, mabuti nilang naayos dahil ang Diyos po ay mapagbiyaya, mapagpatawad,
at mapagmahal. Kaya dito po, there are three things na ating titingnan. Okay? At harinawa, sa pamagitan ng lesson na ito, wag lang tayong nakaupo, nagmamasid. Kundi katulad ni David, nagkaroon siya ng desire. Lord, hindi man ako makapagpatayo. Kung ano man ang gusto kong itayo sa iyo, ipiprepare ko na lang para sa aking mga anak. Amen po ba? Sabihin siguro ng iba, Pastor, single pa po kami, wala pa nga kaming girlfriend, wala pa kaming boyfriend. Alam niyo po, prepare, hindi yun sa mayroon ka ng asawa at mayroong anak. Ikaw mismo, i-prepare mo ang sarili mo sapagkat pag mayroon ka ng asawa, madodoble ang iyong gagawin. Ayun pa lang, pag-prepare ka na. Dapat ready ka na kung anong gusto mong gawin, may asawa ka, dapat ngayon pa lang ginagawa mo na. Bakit? Pag may asawa ka na at marami ka ng sagabal, alam nyo na ang mangyayari. Hindi mo na magagawa ang ipinagagawa ng Diyos. So, number 1, tingnan natin sa verse 1. Okay, kanina ini-emphasize ko sa inyo mga word na binabasa. Number 1 na titingnan natin ay the work is, ano po ang trabaho? Great, napakalaki. Hindi lang po yan dito eh. Ang dami nating mga tinutulungan, ang dami nating mga nasusuportahang tao. Mayroon pa tayo din po rin, nagbibigay rin tayo doon. Alam nyo, napakalaki at napakalawak ng gawain ng Diyos. Pangalawa, kalimutan mo natin kasi nagagawa natin yung tungkol sa mga taong yan. Papaano kaya yung mga papunta sa kamag-anak natin? Nagagampanan po ba natin? Alam niyo po ba, isa sa nakakalimutan ng mga Kristyano, alam nating may nagtatala ng ating mga ginagawa, whether it be good or whether it be bad, nagtatala ang anghel sapagkat 7 po yung aklat na nakatalaan doon. Number 1, talaan ng inyong mga pangalan. Pangalawa, talaan ng inyong mga gawa. At ang pangatlo, talaan ng ano kaya? At ang panghuling talaan po doon ay ang bubuksang libro ay ang the Word of God. Dito pa lang, sablay na tayo. How much more? Naging 7. Di ba? Dito pa lang, sablay na eh. Kaya po maging tayong attentive kung ano po ang ating mabinabasa, inaaral, at salamat. At sabi ni Preacher David kanina ay baka pag-pray natin na maganda po talaga ang Hebrews. Okay? At nandoon na pala ang kanyang devotion. At dito po ang pinakamayayamang doktrina ng Bible. At ito po ay naghahambing ang pagkakaiba ng old at ang new. Pero wala po yung away, kundi yan po ay nagkakatugma para sa Panginoon. Okay? So dito ay, sabi ng verse, susunod po, ang pangalawang titingnan natin, maliban na ang gawain ng Diyos ay napakalapad, okay, napakalaki. Look at verse 2, 3, and 4. Okay, ano po sabi niya doon? Okay? Sa verse 2, sinabi niya kaagad doon ni David, okay, lumipat ako, layo ko na. Verse 2, sabi niya, now I have prepared. I do believe sa umagang ito, okay, at alam ko rin, naniniwala kayo, pinaghahandaan nyo ang future ng inyong mga anak. Okay po ba yun? Handa naman, oo nga, medyo maliit, pero alam ko naghahanda. At kayo naman pong mga ladies and gentlemen, ito naman ang aking tanong, pinaghahandaan nyo rin po ba ang inyong plano, ang iyong future, kung sakali na ibinigay na ng Diyos ang pinili niya para sa iyo? Hindi yung tayo naghahunting. Lumang panahon na yun eh. Yun pa yung panahon ng mga unbelievers na naghahunting daw sila. Yung galing mo, na-hunt mo sila. Ano yan? At ginagamit din namin sa Bible College. Isang araw lumabas ang hunter with a powder in his gun. At ngayon lumabas ang hunter with a powder in his face. Or her face. Okay. Nagbaliktad na raw. Yung authority napunta sa babae. Okay na. So, dito po ay sa verse 2 and 3 and 4 na si David ay naging isang napakalaking example. His guidelines. Naging guide siya doon sa mga susunod na ito kasi hindi man pwede siya. So kung hindi ako pwede, Panginoon, so i-guide ko na lang yung mga anak ko, i-guide ko na lang yung mga kapatid ko, i-guide ko na lang kung sino para in the next future, sila po'y magbigay ng kapurihan sa iyo. Amen? Next, last, but not the least, ay ang verse, anong verse na ba ito? Natakpan ko, saglit lang. Okay, 6, 7, and 8, and 9. 4. Okay? Ano pong nangyari sa mga tao nung nakita nila ang pangunguna ni David? Alam nila si David ay man of war, madugo ang kamay, hindi pwedeng magbigay kapurihan sa Diyos. Pwede naman po eh. Lahat naman tayo sinner, lahat tayo nagkakasala sa harap ng Diyos. Pero alam nyo, nung tayo po'y binayaran ni Kristo, naging malinis tayo, naging kaaya-aya tayo sa mata ng Diyos. Kaya huwag yung sasabihin na hindi na tayo pwede. Kung hindi ba natin pwede, di ihanda mo.
At dito po sa verse na ito, sa ating pangatlo, ay nakita natin dito po ang gladness in their hearts. At underline niyo po yung mga word na glad doon, joy, o ano pa mang word doon sa verse 6, 7, 8, and 9. Okay, sabi ng verse 6, then the chief of the fathers, princes, tribes in Israel, and the captains, thousands of hundreds with rulers and kings, offered willingly. Hindi po sila pinilit dito. Kaya tingnan niyo po ang verse 7, nasabi niyan, and gave for the service of the house. Grabe ito eh. Nung nakita nilang ganun may mga gawa, ang mga men, ang mga ladies, and by the way, mamaya mag-meeting sila, gusto nyo sumali, sige, wag lang kayo makikialaman tayo. Kasi usapan nila yon. Alam nyo, na-excite sila at hindi sila pinipilit. Gustong-gusto lang tumulong. Ay, kaganda palang magsama-sama, magtulong-tulong sa gawain ito. At doon po nyo makikita ang pagpapala ng Diyos, dadami po ang output niyan eh. Kaya dito mga kapatid, ay ang sabi po doon sa last verse 9, okay, doon na lang natin tingnan, then the people, number 1, rejoice, and then for they offered willingly because with the perfect heart. Mga kapatid, sabi ninyo, oo po, nagkasala tayo lahat. Walang naghahanap sa Diyos, walang mabuti, wala kahit isa. But when Christ died for you, kayo'y nilinis, justified, at kayo po ay malinis sa mata ng Diyos, at dineclare kayong holy. Kaya nga sabi niya, be holy for I am holy. Ngayon po ay kayo banal sa mata ng Diyos. Ano ba ang kaya nating i-offer sa Panginoon na nagbigay ng lahat ngayon sa buong taong ito, at ngayon ilang weeks na lang tapos na ang buong taon ng 2025. Pag ang mga picture nila sa ibang mga caricature, di ba? Matanda na nagpapaalam. Pero hindi pa naman tayo tumatanda eh. Sa tingin lang nila, pero ang puso natin ay mga bata para sa Panginoon. Amen. So balik na tayo sa point number 1. Okay? Ang buhay nyo ba ay suko at nakaseparate para sa iyong Panginoon? Siguro ito na yung pinaka ko ng itong last year na ito. Tinitingnan ko rin, Panginoon, ano po bang nangyari nung ako'y mangaral, magturo? Parang inipikit din po ako Panginoon eh. Parang hindi niyo po ako nagamit. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa naman huli ang lahat eh. You can start again. Pwede? Pwede po tayo magsimula ulit. Ay, mahaba pa pong December. Di ba? Ay, may next year pa yan eh. At alam ko, yung ibang mga nag-aaral sa atin dito, tapos na, magsisimula pa lang sila ng panibagong journey sa kanilang talent na pinagkaloob ng Diyos. Now, dito po ay una, sapagkat ang sabi niya dito ay ang trabaho ay napakadakila, napakalaki. Okay? Pag mayroong trabaho ang mga anak ng Diyos, are you listening? Kayo po lahat alam natin na may kontrabida sa buhay ng Krisyano. Alam niyo ang kaaway natin, di ba? Either na yung self mo o yung espiritu ni Satan. Ano po? Pero dito po ay kapag mayroon tayong binibuild, ang daming kontra niyan, ang daming, naalala ko tuloy isang simbahan na magbubutuhan sila kung ano ang tissue na gagamitin. Nagtayuan yung mga ang gusto kong brand, ano yun, Kleenex, ano pa ba, magkakaroon ng brand. Hanggang sa hindi natapos yung meeting, walang napagkasunduan kung anong gagamitin. Tissue paper para sa CR lang. Kaya hindi po sila naging effective because of their own self. Gusto ko yung yung sinabi ko ang ilagay doon. Oh my friend, mga kapatid, matatapos na ang taon, ganun pa rin ba ang attitude natin? Pagdating sa gawain ng Diyos, yung gusto mo ang may paano doon. Sana yung pangalan ko banggitin doon. Sino ba tayo? Amen. Alisin na po natin yung mga bagay na dito po sa pagkakataong ito. Sabi ni David, kung hindi ako pwede, hindi pala ako pwede dahil ako yung man of war at ang dami kong nagawa sa harapan ng Diyos na para bang marumi ang kamay ko na siyang gamitin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, pwede pa naman eh. Ihanda mo kung sino ang pupwede. Amen po ba? Ihanda mo kung sino ang pupwede. Kung hindi ikaw, di yung kapatid mo. Pag hindi ikaw, di yung pamangkin mo. Ganun lang naman yun eh. So dito po ay sabi ng verse 1, okay, furthermore, David, the king, said unto all the congregation, Solomon, my son, okay, whom alone God hath, ano daw? Chosen. Sino pinili ng Diyos? Alam niya eh. Di ba? Ayun yun eh. Asan yun? Yan. Pero siya ay isa pang
bata, malambot pa eh. Pwede pa siyang madala. Okay? Kaya ano pang gagawin niya? At ang gawain ay, kumbaga, halimbawa lang, bagong save sila, Brother Eman, si Brother. Tapos hayaan na natin sila ang manguna dito. Hindi pa nila kaya yun. Mga bago pa lang sila eh. So sino po ba ang inaatasan dito ni, kumbaga pinapakita ni David, ay total ako naman ang bihasa na, ay manabuar at ako ngayon ahari na. O nga, prinsipe ang anak ko pero hindi niya pa kaya, ihahanda ko lamang sila. Nakuha na po ba natin? Tayo po mga nakatatanda, ihanda natin ang mga next generation sa simbang ito sapagkat ako hindi naman magtatagal. Darating ang Panginoon na pauwiin ako dahil tapos na ang aking mission, maglalagay siya ulit. At huwag niyo pong pipiliin. Kung hindi na yung lingkod na nandoon, hindi ka na makikinig. No! Look at David. Ba, sabi niya, baka mamaya pag hindi nila malaman na ako ang magpapatayo, baka hindi sila makinig. Hindi niya inisip yun. Ang kanya po ay gusto niya na magkaroon ng harmony, magkaroon ng sama-sama at maayos na pagsasamba at pagsasambahan ang mga tao sa paligid niya, mga anak niya at kapamilya niya, ay sama-sama silang magpupuri sa Diyos na sila po ay nakarating sa taong yon na naisipan niya po ito. Okay na po ba yan? So next, tingnan po natin dito. Pangalawa, inotice po ninyo itong, sabi niya dito, the palace. Ayan na po, alam niyo ang palasyo. Sino nakarating na ng Malacanang? Malacanang Palace ang tawag doon. Sino nakarating na? Ako na naman lang, grabe naman kayo. Okay, marami na kami. So, yung po ay, nabili lang po yan na property at talagang mga nakatira dyan nung panahon pa ng ang Pilipinas ay batang-bata pa ay mga matataas na tao. Now, pag sinabing palasyo, ito po ay hindi mo pwedeng pasuking agad. Okay? Ito po ay nakatira doon ang pinaka-president o kung ano pa mang mataas na ano doon. Si ano yata, yung ating si Quezon ay doon, tumira din doon. Ano po? At maraming kwento kung ano pa. Now, ngayon sa tahanan ng Diyos, ilagay na po natin dito. Sabi niya, the palace o ang palasyo, dapat, kasi dapat sinabi ni David, dahil palasyo itong patatayo ko, dapat ako ang makita doon. Hindi niya sinabi yun eh. Sabi ni David, dahil may takot at mahal niya ang Panginoon, gusto ko na ang titira doon sa palasyong iyon ay makilala ninyo na ang Panginoon at hindi ang sino mang mataas na posisyon sa lupa. Okay, sabi niya po dito sa verse, okay, kung napansin niyo, David said, the palace is not for man but for God. Okay? So, yun po yung last word niya doon sa verse 1. Okay? For the palace is not for man but for the Lord. Minsan, di natin maiwasan, may mga tao, siyempre may kakayahan. Ganun pa rin. Sila pa rin ang kilala doon sa lugar na yun na kanilang pinagkakatirahan. Bihira pa nga. Kaya ako po ay saludo doon sa mga nalalo para panahon ni Colonel Bangkinong araw dito po sa Bicol na destino siya. Maraming mga men in uniform ay naturuan na makapastoran because of him. Hindi yung kanyang rank ang kanyang ginamit, kundi ginawa itong pagkakataon na makapag-serve siya sa mga kapwa niya men in uniform. Kaya maraming nakarating doon sa pananampalataya. So, yun po ang nasa isip ni David dito, mga kapatid. Na whenever we build for God, ano bang binibuild dati sa Panginoon, mga kapatid? Ito, bago ko makalimutan. Bilang nanay ka, bilang tatay ka, ano ba pag lumabas ang baby mo, ano ang unang nasa isip mo? Yes, magiging presidente ito. Ganun ba ang ating iniisip? Nung lumabas po ang aming unang panganay, ang natandaan ko sa ating mga magulang, yung pinapasakay sa bilao, di ba? Wala na talagang ancient, sobra namang luma yung aking. Natabihan niya ng gunting at kung ano-ano, laruan ano. Kasi pag una daw dinampot nito, yun daw magiging mahiin nila. Well, tayo mga Christian, pag unang labas ng panganay mo, nung lumabas si David, nagpipray ako, Lord, sana ang bangatang ito, isang araw, gamitin mo. Nangyari kaya? Hindi. That is preparing. Tapos nagpaplano ka, Lord, sana po ang magiging anak ko ay maging kagamit-gamit sa iyo. Tapos nakita mo si Mr. Suabe. Oh, pugi. Tapos sinagot mo, kahit unsaved. Do you think? Amen. Bakit na naman nasali na naman yung dyan, Pastor? Kasi po, pwede po yung sabihin ni David nung panahon yung ba't. Okay? Ang sabi niya rito, na itong itatayong ito ay hindi para sa tao, kundi para sa
Panginoon, anumang bagay na mayroon tayo, anumang gusto nating ma-achieve, dapat ang nangungunang ating iniisip, ang Panginoon ang mapupurihan at hindi ang ating mga sarili. Di po ba? So dito ay, ang sabi niya dito ay, the place is not for man, but for God. Alam ko naman po, naniniwala naman ako sa ating mga Kristiyano ngayong panahon, kung ba't kayo nandito, kaya nga, priority nyo ang Panginoon, kahit ano pa yung ulan-ulan na yan, ulan lang naman yan. Naalala ko yung isang dumating kanina, at tinatawanan ko kasi basang-basa siya. Yung pala ready naman eh. May dala pala siyang pang simba at yung pambasa sa labas yun. Ay napakabuti ng Diyos mga kapatid. Nagbigay ng wisdom sa bawat isa. Now dito po ay, ang sabi dito ni David, I will build for ourselves dito sa aming karian, ay magtatayo ako at hindi ito sa aking kalooban, kundi dapat ang masunod dito ay kalooban ng Diyos at hahanapin. At may mga tao ngayon, ano po, mga Kristiyano na sila, minsan ang gusto nila magtatag, magtayo, magpalago, na hindi sa kalooban ng Diyos, kundi kalooban lang nila. Pagpapalain naman yan ng Panginoon, sapat anak ka naman niya eh. Di naman sa hindi, di ba? Lahat naman yung pinagpala, di ba? Si Lot, backslider, pinagpala din. Di ba? Pero, ang pinupunto po dito ni David, sabi niya rito, ay magtatayo siya para sa kanyang Panginoon. Pero inyo po nung panahon ito, sa pag-iisipin natin, nung si David bata pa, nagbabantay pa lang ng tupa, lagi silang nag-uusap ng Panginoon, napakaganda ng kanilang harmony. And sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyano, habang tumatagal tayo, nagkakaedad tayo, minsan parang bihira na nating maka-fellowship ang Panginoon. Parang bihira na tayo mag-usap ng matagal, parang bihira na tayo mag-pray ng matagal. Parang redundant na lang. Lord, i-bless mo po yung anong problema na. Lord, i-bless mo po yung ganito namin, financial. In Jesus' name, amen. Tulog ulit. Actually, mga kapatid, ay madali lang naman sana. Kasi lahat naman tayo mayroong ganyang problema. Ako rin mayroon eh. Habang nakaupo ka na pipray, gustong ihiga in likod. Kasi nandoon lang sa tabi ng ng bed. Para may humihila pa sa likod mo. Ang ginagawa ko, kapatid, para maalis yun, luluhod ako, nakaganyan ako sa bed. Sige daw ako. Hihilain ako dyan. Nakaluhod na ako eh. Hindi niya ako mahihila. So yun po ang, minsan na tayo pong habang nag-iinad na tayo, tumatagal na tayong kapilit sa Panginoon, dapat lalong nag-iinit, lalong nagiging masaya ang samahan natin at mga plano ng Diyos na sasabihan sa iyo. Sa paano paraan? Through reading of the gospel o ng Bible, binibigay ng Diyos ang mga plano niya sa iyong isip eh. Kaya sasabi mo sa Kanya, Lord, salamat, binigyan niyo ako ng wisdom. Okay, so, next po dito ay, maalala natin yung isang sinabi sa 2 Timothy 3:12, sabi niyan, na ang namumuhay na mayroong kabanalan, di ba? Naalala niyo po ba yon? Ye all that will live godly shall suffer persecution. Kaya sabi ni David, oo, napakalaki ng gawain ito na magpapatay para sa Panginoon, pero ang laki din ng kukontra at persecution. Una, pag ang mga bata, mga anak natin, di ba, tinuturuan natin, lalo sa devotion, alam ko nahirapan din kayo. Ako po nahirapan din mismo sa akin sarili. Nung ako'y nagsimula, grade 4 si David, mayroon na kaming devotion sa family namin. Mahirap. Kasi minsan yung bunso namin, si doon noon maliit pa, hirap siya pag ganyang luhura na. Pero habang tumatagal, hindi na po sila luhod lang. Alala ko una, dito na kami sa loob, ang unang nagpauso ng parang Muslim style ay dito, ay si David. Nakita naman ni doon, gumaya rin. Ay, so, hinayaan ko na hanggang sa dumating ang punto na ito na sila, alam na nila ang gagawin nila. Dito po ay sa ating paghahanda, pag-prepare para ma-build ang kanilang faith. Mahirap po yun mga kapatid eh. Unang-una, tulog na yung bata. Huwag mo nang gisingin eh. Tayo na lang kasi tulog na eh. That you are preparing, you are building their faith, yet pinababayaan mo na walang disiplina. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako mga kapatid. It is your own. Gusto nyo bang magtayo? Nasa inyo po kung ano parang gagawin nyo magtayo. Ay gusto nyo magtayo lang ng stick, dyan, bahala kayo. So yun po ang sinabi ng dito ni David. Sabi niya, I will prepare for the Lord. Para sa Panginoon ito. So yung pananampalataya, pangalawa, hindi lang po ang binibuild natin sa mga anak natin ay pananampalataya. Pangalawang F ay ano? Faith and faith and F. Ano yun? Pag may faith ka, dapat ano ka? Faithfulness. Doon po tayo magkakaroon na naman ulit ng panibago. Nung si David po nagsasabi nito na nagpe-prepare siya,
Siya mismo ang nagpakita nito at hindi niya hinayaan na makita siya ng kanyang mga tao o subordinate. Puro ka naman sabi, mahal na hari na magtatayo tayo, ikaw nga wala kang ginagawa eh. So if you are building, you are preparing your children to have faith, i-prepare mo na sila na maging faithful. Eh paano yan pag si Papa ay may gagawin? Hindi na ba sila faithful? Hindi po dapat tayo ay one-man band. Kanya-kanya tayong hinaharap dito, kanya-kanyang pananagutan tayo dito. Kung hindi makakarating si Papa mo, at kung alam mo naman ang kalagayan mo sa Panginoon, you should be faithful in front ng Panginoon. Hindi pag wala si Papa mo, wala ka na din. Ay, iba na, galit na sila. Ibahin ko na itong topic. Amen po ba? Eh, paano pag may sakit si Mama? Eh, di na ko atin. Kung nagpe-prepare tayo na mag-build para sa next generation, ituro natin ang tama. Amen po ba? Hindi lang yung pananampalataya. Turuan mo rin sila maging faithful because after na siya'y magkapananampalataya, maraming naniniwala. Si Satanas naniwala din eh. Pero siya ay nanginginig eh. Pwede lahat yan manampalataya, mga batang yan. Habat control mo pa. Kaya nga, minsan ang masama o malungkot na balita sa panahon ngayon, ang daming mga kabataan na sinusundo natin minsan. Inadala natin minsan, pero pagdating na sila po'y may sarilang isip, ayaw na eh. Bakit po? The reason is, hindi sila na-i-prepare ng magulang. Talagang na-target lang natin mga bata, walang preparation ng magulang. So yung pagdating na may edad na sila, ako masusunod. Pag ayaw ko magsimba, ayaw ko magsimba. So dalawa po, nagbe-prepare tayo ng faith, ng faithfulness, at ang pangatlong pinakamahalaga, ano kaya ang dapat i-prepare nyo sa kanilang mga next generation? Abang pangatlo, hindi na po F. W na. Ano na yun? Ano yun? Ha? Anin mo ang faith. Anin mo ang faithfulness. Kung wala kang totoong pagsamba, nonsense. Amen. Puro katuro ng faith. Puro katuro ng faithfulness. Ayaw naman pag-worshipin yung tao. Sayang lang naman yun eh. Amen po ba? And that is David. Ito po'y hari. Hindi po ito pastor lang. Ito'y hari. Kaya mga kapatid ay mahirap sapagkat napakalaki ng gawain. Okay. Wala na akong time. Iwanan ko na po ito. Bahala na. Machap-chap ito. So, si David po is very anxious. Balisang-balisa siya. Hindi siya mapakali. Sapat gusto niya talaga na mabigyan niya na ang Panginoon ay mapapurihan. Sabi niya ni David sa kanyang bibig nagmula, let us not forget, however, that God was a great when He was in the bush. Di ba? Yung kay Moses. Sabi ni Moses doon sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, tanggalin mo chinilas mo. Sabi niya, because you are in the holy place. Nandoon sa tamang lugar ng bahay ng Diyos o ng lugar ng Diyos at dapat magsamba siya. Huwag niyang sasarili na anong mayroon siya. Akin to eh. Di ba naituro kayo sa inyo minsan sa Korea, may dalawang chinelas. Isang chinelas sa loob, isang chinelas sa labas. At hindi pwede hindi yan magchichinelas. Mga Koreano yan eh. Sa atin pa kasi sa mga Pilipino. Now, parang nilalagay ng Panginoon doon na sabi kay Moses, Moses, lumagar ka sa tamang lugar. Huwag mong aariin ang hindi iyo. Dito nakuha ito ni David eh. Sabi ni David, totally itong aking pagiging hari, totally yung pagiging man of war ko, naging akong magaling na hari at marami akong mga, ano ba yung mga tinipo niya? Mga diamante, mga ginto at ano pa man. Alam ko, nagaling sa Diyos ko, ito ay ibabalik ko sa Kanya, sabi ni David. At sabi niya rito ay, he was in the temple of Solomon. At sinasabi niya ito, ano po, kaya yun po ang katotohanan doon sa lugar na yun na nangyari ito kay Moses. Kaya pinatanggal yung tsinelas, bakit po wala tayo sa lugar para mag-bargain sa Diyos? Na anumang mayroon ka, pwede mong ipilit, Lord, akin to, hindi po pwede. Sa Thanksgiving, bago kayo mag-Thanksgiving, ano ba Panginoon ang hindi ko na isusuko sa iyo? Ano ba Panginoon hindi ko na bibigay sa iyo? Siguro tingnan nyo yung isang beses yon. Baka mayroon pa kayo hindi na isusuko. Alin po yon? Alam nyo yun kung ano yon. So dito ay, the glory today does not consist of so much the character of the house, but
the occupant. Dapat yun ang makita yung karakter doon ng nakatira. Ito na po ang ating relation ngayon sa ating buhay Kristiyano. Dapat ang nakikita ngayon sa panahon natin, bilang ikaw ay Kristiyano na, bagong nilalang, therefore, if any man being Christ, he is a new creature. Dapat yung nakatira ang mayroong nakikita ang tao sa labas. Sino po yung nakatira sa atin? The Holy Spirit. Yun ba ang nakikita eh. Yun ang gustong mangyari doon ni David. Para ipinalalagay niya na, hindi lang tong templong ito eh, para sa tao, kundi para makita ang glory of God. Kanina ang ganda ng inabit ng choir, na anumang bagay, kung hindi tayo mag-glorify sa Diyos, yung mga bagay na yun magsisisigaw for the glory of God. Kaya dito po ay sabi ng, ibig sabihin ng pagkasulat na ito kay David, para bang pinalalagay niya tayo, ikaw at ako, na mga born again na tayo, ito yung mga pananampalataya na ng mga tagasunod na ni Kristo, ang bahay, okay, is worthy of the great name. Yung ating buhay na ito ay worthy na mapapurihan ng Diyos. Na pag nakita ka ng isang tao, uy, purihin ng Diyos sa buhay mo. Nabibless ako sa iyo. That's it! Hindi puro tayo pagpapaganda ng templo, pagpapaganda ng ating katawan. Pero hindi na po nag-glorify ang Panginoon na nagpapakita ng buhay. Because ang sabi baga ng Biblia, kapag Kristiyano ka na ay you are in Christ. Tapos ang nakikita, ikaw, hindi si Christ. Masama at malungkot na balita. Now, number 2 na po tayo. At dito na po natin mapansin. Yung 3 beses niya, kung napansin, binilang ko kanina, diba, 1, 2, 3. Anong verse yun? Verse 2, 3, 4. Hanapin niyo po yung 3 beses inulit ni David. Sabi niya, I have. Bakit 3? Bakit hindi 1? Bakit hindi 2? Pag sinabi sa Bible na 3 beses, makapangyarihan yun eh. Diba? Okay. Ay, sapagkat yan ay pinapakita ang 3 personalidad ng Diyos. Okay? So dito po ay 3 beses niya, sabi niya, I have prepared with all my might for the house of the Lord. Diba? Okay, anong verse po ang makikita natin? Number 1, sa verse 2. Okay? Sabi ng verse 2. Okay, lumipat na naman. Yan, verse 2. Now I have prepared with all my might for the house of my God, for the things to be made of gold, silver, for the things... Para pastor, baka ibig sabihin, magbibigay naman kami. Hindi po yun ang ibig sabihin eh. Kahit naman po magbigay tayo ng ating pera, ng ating maginto, kung wala ang puso mo sa tama, hindi pa rin ma-appreciate ng Panginoon. Tama po ba ako? Hindi po yan tinutukoy natin dito. Yung puso mo talaga, makita ng Diyos ang pagiging niyang gold, pagiging niyang talagang totoo sa Kanya, na sinusunod mo ang Kanyang mga sinasabi dito. Sa verse 2, sabi niya, I have prepared with all my might. Sa Tagalog, okay, pagkalabas mo yung may Tagalog dyan, okay? Aking lakas siguro yan, okay? The gold of things that be made of gold, okay? Pagdating sa verse 3, I have set, okay? Yan. Saan niya ipinokus yung, kumbaga sa telescope, di ba, ina-adjust natin, saan niya isinet ang kanyang pananaw at kanyang paningin? Because ang bintana ng inyong mga puso ay nandito. Kung ano yung nakikita na mong makabagong salita mo na hindi maganda. O nakikita mong magandang ikabubuhay mo, sabi ni Lot, ay, uncle, dito ako, 24/7 ang tubig. Within 5 years, I am a billionaire. Pero napahamak siya. So yun po yung kanyang setup. Ano ba ang setup ninyo ng inyong mga mata? Sa heaven? Sa mga the things above or the things on earth? Yan po ang mabigat dito. Kaya dito po ay sabi niya, I have set my affection to the house of my God. Okay? And then ano pa? I have given to the house of my God. Ay, given na po talaga yon. Lahat naman po tayo, alam ko ng mga Kristiyan, lahat po dito. Hindi ko kayo kapangalanan, pero nakikita ng Diyos ang inyong pagiging affectionate sa gawain niya. Ang daming dumarating dito na, sabi, Lord, purihin ang pangalan mo. Lord, i-bless mo ang mga taong ito na nagbibigay na hindi naman sila nagsasabi. Dahil mahal na mahal nila kayo sa kanilang mga puso. Then sabi pa diyan, I have given to the house of my God all over all that I have prepared for the, anong sabi diyan? Holy house.
Hindi ito para sa kanyang anak na si Solomon kundi para the holy. Sino ba ang holy tinasabi niya? Okay, yung titira doon, yung worshipin nila doon, yung sasambahin nila doon ay dapat yung kabanal-banalan at kataas-taas ang Diyos sa langit na ipinakita ni David, ipiniprepare niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao bilang hari upang magbigay ng kapurihan sa kanyang Panginoon. Kaya dito po mga kapatid na binanggit niya ito, na prepare niya lahat ito, hindi siya humihingi mga kapatid sa iba, okay, na italaga o kaya iset apart ang kanilang sarili para sa Panginoon without the first example muna siya. Oo, nagkasala siya nung siya po ay, alam niyo naman yun pero po naging din siyang set ng example sa atin nung siya po ay naupo sa abo, nagsuot ng makati at hindi siya kumakain, nag-ayuno din siya So therefore, ang sabi niya kaya doon sa Psalms na kanya sinulat, see if there any wicked way in me, Panginoon. Di ba? Kaya, at ang sabi niya pa, restore unto me the joy of salvation. Hindi po yung kaligtasan kundi yung joy na nawala nung siya po'y nagkamali, nagkasala sa Lord. Ibalik mo yon na nang dati lahat ng nakikita ko simbahan, nagagamit mo ang kamay ko. Isang ano po, magiging ano natin next year siguro, punuin natin ang ating mga kamay ng para sa Diyos, hindi para sa atin lang. Mostly naman tayo ang gumagamit, tama po ba? Ano bang masa kamay mo, ikaw naman gumagamit naman Pero offer mo sa Panginoon, ikaw pa rin naman nagagamit. Tama po ba? Oh, look at sa ano natin, di ba, sa Thanksgiving, ano man rin dyan, di ba? Pag may mga prutas dyan, hindi naman namin kayang ubusin yan Tayo pa rin naman po yan So, what you have in your hand, punuin mo yan ang para sa Panginoon mo, yun pa rin ang magbibigay sa iyo ng glorification to your Savior. Wala namang iba. So, bilisan po natin kasi matatayo na ulit. Now, sabi ng 1 Corinthians 6:19, kung pinag-ilabas ng mga tek natin, okay? Ito yung binabagit ko sa kanya, hindi nyo ba alam na kayo ay pinagdusahan, pinaghirapan, pinagsakripisyoan ng Diyos para kayo ay mabili, para kayo ay mahugasan, para kayo ay mabago, para kayo maging banal sa mata ng Diyos. Hindi nyo ba alam yon? Oh, look at this, 1 Corinthians 6:19. Okay? Hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay temple? So if you are the temple of God, you are the house of God, prepare. Paano, Pastor? Matanda na ako. Yes. Si David, naging siyang guide. Naging siyang malaking ehemplo sa kanyang mga next generation. Are you with me? Amen. Ano pa mapapansin natin dyan sa verse 2, 3, and 4? Bilang siya po ang naging guidance, ito naging magaling na example siya. Hindi siya naghingi sa mga tao na mag-concentrate para kung saan nakapokus, kundi mag-focus sa makalangit. Dito po isang bagay, lahat ng born again. Alam ko, niniwala ko lahat tayo born again na ngayong umaga. Tayo mga mananampalataya na, okay, bigyan natin ng pansin. Okay, take heed. Ang sabi ng King James, take heed to this passage. Ano po yon? Ang example ni David dito ay, hindi lang po siya ay mayroong pagmamahal doon sa next. Kasi mawawala na rin po si David ng time na ito Kaya nga gusto niya siya maglagay ng, anong tawag dyan? Legacy. Na naipatayo niya. Hindi siya nagpatayo yung anak niya Bakit? Marami siyang ginawang mali. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil siya po ay hindi po pwede, nag-ipon siya, nag-prepare siya para sa next generation, sa kanya maging apo sa tuhod, para mayroon pa hanggang ngayon nagpupuri ang mga Israelita sa kanilang Panginoon by that focus ni David. Okay? So, yan po ang kanyang ginawa, yung kanyang love, yung kanyang liberality. Pag sinabing liberality, hindi po yung mga liberal na politiko. Okay? Ang sinasabi sa Bible na liberality ay ikaw po ay caring, nagmamalasakit ka, bukas palad ka na kahit hindi ka naman ganong pinapasin sa loob ng tahanan ng Diyos, pero dahil nakita ka ng Diyos, bukas ang palad mo, ang iyong pangalan, nakatala doon sa aklat na yon, kung ano yung ginawa mo, mabuti at masama. Hindi kami ang mag-claim yan. Pagdating mo sa harapan ng Diyos, iaabot sa iyo ng Panginoon ang crown na napag-ipunan mo sa lupa, na hindi ka nagsasalita sa ibang tao, ako nagbigay nito, ako nagbili nito. Hindi ka nagagawa niyan. Ang Diyos naglilista niyan doon sa kalangitan. Hindi tayo ang dapat mag-claim.
napakalumpot isipin na maraming Kristiyano ngayon na sasabihin nila, kung wala akong simbahan, siguro, hindi po tayo. Wala tayo sa posisyon para mag-bargain sa Panginoon. Okay? So dito ay tingnan natin po mga kapatid na hindi lang po yan ang gusto ni David na mangyari, ang kanyang pagiging liberal, na yung kanyang mga inipuno, siguro binigay pa siya din ng mama niya. Sino nga ba yung mama ni David? Si ba? Hindi. Mama ni ano yun eh. Sino yung mama ni David? Hindi nakatira sa pangalan. Hindi nakatira. O baka si Jesse nagbigay sa kanya ng mga gintong ito. Bakit siya nakapag-ipon? Di niyo po ba alam na si mga kapatid ni David, mga sundalo, may mga sweldo. Baka mamaya nabigyan siya. At ito'y nakuha niya lahat. Nung siya po ay nakikipagyera, may naipon siyang mga ginto. At nung lalo na siya po ay nasa posisyon na, mayroon po siyang na-acquire. At itong mga ito, hindi niya ito bininta para sa kanyang sarili. O nakukuha na po ba natin ang punto dito? Mayroon siyang pagkakataon na ibinta ito sa ibang bansa para magkaroon siya ng maraming kayamanan. No. Inihanda niya itong mga ito para sa Panginoon, para sa mga taong susunod sa kanyang mga yapak. Amen po ba? So nakukuha na po natin ang ating posisyon ngayon ng mga nakatatanda sa kanila. Ito ang ating paghandaan sa kanila. So, ang unang titirahan sa ilalim nito, na dapat, sabi ng verse 5, mayroon pong maganda dito sa verse 5, okay? Sabi ng verse 5, parang tinatawag dito na magkaroon tayo ng pagiging set apart, na yung maging loyal ka sa Panginoon. Bakit po? Sabi ng verse 5, okay, who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord. Ngayong araw na ito mga kapatid, hindi ko kayo pipilitin, aalukin, nasa sa inyo po. Sabi ng verse 5, okay, basahin natin, sabi diyan, okay, the gold for the things sold for gold and silver for the all silver and for all manners of work to be made by the hands artificers, and who then is willing to, consecrate his service this day unto the Lord. Ito na po yung hamon ngayon sa inyo. Hindi ko po kayo pipilitin, hindi ko kayo bibigyan ng kung anong panghihila sa inyo, ano pa man, pang-entice. Nasa sa inyo ang sagot dito. I call it to verse 5. Sino ang gusto at willing? Ano ibig sabihin ng consecrate? Ha? Sa Tagalog. Yung may mga Tagalog dyan. Okay? Hindi talaga. Ha? Ang maghahanap ng kusa sa Tagalog. Italaga ang sarili. Set apart. Panginoon, hindi man ako sama ng asawa ko, hindi man ako sama ng anak ko, itong puso ko, ibibigay ko sa iyo. Ihahanda ko anumang mayroon ako, bibigay ko sa iyo for the glory of God and for the next generation. Hindi para sa kanya sarili, mga kapatid, hindi sa kanyang inihanda eh. Inihanda, binigay niya kung ano mayroon siya ngayon for the next. Hindi para sa kanya. Yun ang pagiging liberal ni David. Napaka bukas palad si David pagdating sa ganito. So, dito po mga kapatid, mapansin natin, lahat ay willing, lahat ay gusto. Ang problema, lahat willing, lahat gusto. Alam ko, pag tinanong ko kayo, naalala ko tuloy Bible study sa kulungan, sino lahat dito gusto pumunta ng langit? Lahat naman po yung gusto eh. Pero pagdating sa sakripisyo, na mag-repent, humingi ng tawad, magbago ng buhay, hindi ko kaya eh. Masarap pa rin yung ganon. Masarap pa rin yung buhay doon. So dito po, lahat willing, lahat gusto, but the heart is not willing. Empty ang puso nila para sa Panginoon. Gusto lang nila kung anong makukuha nila, anong magiging kasayahan nila. Dito po ay only the flesh, yung desire lang ng laman natin ang gusto nating pasiglahin, at hindi na natin napagpasiglahan ang Panginoon na nagdusa para sa iyo. Yun ang nakakalimutan ng lahat. Gusto lang natin yung, kilala ka, pagdating mo doon, kilala ka. Pero hindi mo alam na dapat ang Diyos ang napupurihan. Dahil sa achievement mo, ang Diyos ang nagdusa para sa iyo, at kaya ka naging ganyan because of the grace of God. Hindi naman yan sa atin. Pero mga kapatid, again, hindi ko kayo pipilitin yan kung anong pagkaunawa nyo dyan. It's up to you. Kaya dito po ay sabi ng, naalala ko yung, sabi kasi willing daw sila sa kanilang mga projects o ano pa man, but ang puso malayo. Ito pa maganda. Okay? Ang iba naman gusto dahil unang-unaya, makikilala ako. Kaya
Pag ginawa ko ito, makikilala ko. Ganun pa rin, ano po? So, how many willing, pero ang hinahanap nila ay ang glory ng Diyos. Kukunti lang. Naalala niyo po yung Matthew 6, 33? But, and all these things, di ba? Pero alam niyo, minsan ang iba naman ay ginagawa na lang yun sa bibig. Ang sabi ng Matthew, ang mga bibig nila nagpupuri, nagpapasalamat, nagpipray sa akin, pero ang mga puso nila, napakalayo. Babanggitin pa yun, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sino ang inuna mo? Di ba yung sarili mong flesh ang natutuwa? Minsan ganun tayo eh. Kaya tayo, unahin natin kasi nagkakaroon ng gratification, tuwang-tuwa ka, salamat, tuwang-tuwa talaga ako. Pero ang Diyos kaya natuwa? Is God convinced? Pwede mo ipakita sa lahat ng tao na lahat ginagawa mo. But God convinced? Yan po ang masaklap na tanong doon. So, 1 Peter 4:1 and 3, medyo mahaba sa ito, kaya lang walang time. Sabi doon ng 1 Peter 4:1-3, how will you spend, okay, the rest of your time? Paano mo ito i-spend? Paano mo gagamitin ang natitirang buhay mo? Ito lang nga po yung mga, yung si Pastor Ronnie pala ay 2 taon pa bago mag-60. So, bata pa sa akin to. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti niyo po sa akin na kahit ako yung makasalanan, hindi ko nagagawa ang ilang, pero niyo pa ako pinapatay. May pagagawa pa. The point is, ganito po. Minsan sa paggagawa at pagplano natin na makatulong sa gawain ng Diyos para sa glory of God, okay, mayroong mga sakripisyo. Pag medyo nagsawa tayo sa sakripisyo, iniiwanan na natin. Huwag kayong maghihinawa. Sapagkat doon po sa mga sakripisyong ito, nandoon po sa kabila noon ang pagpapala ng Diyos. Maliban dito, okay, na nagkakaroon tayo ng suffering dahil kay Kristo. Minsan magsasawa ka eh. Gusto ko na nga maging faithful sa Panginoon, tapos ito pa nangyayari sa buhay ko. Huwag po ninyong ninyang papatulan, sapagkat bakit po? Tinitesting lang kayo, sinuturuan lang kayo ng Diyos na maging matatag. Nagsasuffer tayo for Christ's sake. Huwag naman yung nagsasuffer tayo sa ating kagagawan. At ang mga follower ni Kristo, mga kapatid, maliban na tayo po yung nagdurusa minsan, nagsasuffer tayo, ay ipiniprepare naman tayo na magkaroon ng endurance. Ito po ibigay din ng Diyos. Hindi naman po ito kaya natin eh. Sapagkat walang taong paapuan kundi puro depraved ang papuntahan nila eh. Kaya dito po ang panghuli mga kapatid at di ko na ganong haba nito sa time na. Okay? Ay kapag pinapaalalahan tayo sa Panginoon na ato ng edad natin, nandito sa iyo, nag-high school kayo, nagka-college kayo, ano nyo gagamitin ang natitirang buhay? Natitirang time? Tatlo lang po yan eh. Time. Yung treasure mo, di ba? Binibigyan ka. Ito kapatid, isang ko lang to, wag nyo sabihin na. Kasi isang araw, mayroong isang estudyante na tagaroon din sa kabilang isla, at alam ng pastor niya na ito po yung pinapasuportahan lang na magulang. Aba, dumating nagbigay ng offer, nakasobre, nung binuksan ng pastor, sabi, ba't ang laki nito? Baka mamaya hindi ka na nung mga babayaran mo at binigay mo sa offering. At may sinitiran akong estudyante natin yan dito. Parang ang sagot nila, sabi na, Pastor, hindi po yan galing sa padala ng mama ko, yan po yung aking pangmerienda ng Coke, pangmasahe ko sa trail, nilalakad ko po yon at ito ibibigay ko sa aking Panginoon. Sabi ng pastor, sige, sa iyo yan eh. Hindi ko, ang isip ko lang, baka mamaya yung pagulang mo nagpapadala sa iyo ng budget para sa pag-aaral mo, tapos naibibigay mo dyan, hindi maganda eh. Pero nakita niya ang patutuo ng bata. Na ginagawa niya yung nag-skip siya ng merienda at hindi siya nagsasakay ng tricycle para maipon niya para sa kanyang Panginoon. Na kanyang kamay ay punong-puno para sa kanyang Panginoon. At ngayon po yung batang iyon, alam niyo, ay naging din pong honor doon sa kanyang college dyan sa Bio. Kaya dito po ay mapansin natin mga kapatid, ay ang Diyos po ay napakabuti sa ating lahat. So the response mga kapatid dito ay mapansin natin, okay, ay verse 6, 7, 8, 9, mapansin natin dito, okay, the gladness of those. Maliban na sila alam ko po mahirap, kasi malaki ang gawain nga eh, mahirapan kayo, baka mamaya yung budget to talang, yung budget, pero gusto mo pa rin tumulong. Pero alam nyo mga kapatid, tingnan niyo po itong verse 6 muna tayo. Verse 6, ang sabi yan dyan, okay, they are, then the chief of the fathers
and princes. Grabe, ano, mga ama muna. Okay? And the tribes of Israel and the 13,000 of hundreds with the rulers of the kingward offered willingly. Ano po nangyari? Verse 7, and gave for the service. Hindi po yun para sila magpakilala, kundi nagbigay ito para sa service nila sa Panginoon. Okay? For the service of the house of God, verse 7, of gold, 5,000 talents, 10,000 drams, and silver, and so on and so forth, verse 8, and they with whom precious stones were found themselves to the treasure of the house, and by the hands of Gilead, the Jeriznite, verse 9, then the people rejoice. Okay? And offered willingly, and their heart, ito po ang maganda rito kapatid, they have the perfect, asan yan? Ito po yung lagay mo underline. Sapagkat kahit anong ibigay natin, kahit milyones bigay mo sa gawain ng Diyos, kung ang puso mo ay malayo, wala rin po yung bali. Ba't kasi pastor nagtuturo ng ganito, parang giving? No! Hindi po ako nagtuturo ng giving dito sapagkat kilala ko na po kayo. Hindi kayo mababali dito, kaya lang pupunto dito ni David, mga kapatid. Okay? Ano yung response mo nung malaman mo na yung palang mga nasa kamay natin ay nilalagay mo para sa Panginoon, nagkakaroon sila ng rejoicing. Hindi mo ba alam na pag wala na tayong mga nakatatanda, matutuwa pa ba sila kung anong iniwan natin sa kanila? Baka mamaya dumating na yung grabing persecution. Alam niyo, hindi na po maganda ang bayan at ang bansa at ang globe. Hindi na paganda eh. So ano pa bang, di ba? So dito ay, sabi ng verse na ito po ay, they rejoice, they offered willingly, with a perfect heart, they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with a great joy. Siguro hindi lang po mga magulang at mga katatanda dito, mga young people, ano ba ang plano nyo dito sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga? Ito yung resulta eh, okay? Ng kanilang response, ng kanilang gladness. Imbis na, ano ba yan, pastor? Marami naman dyan nagbibigay na, hindi na dapat ako. Hindi po eh. Ikinabit ka sa body ni Christ. Ang katawan po ng isang tao ay punong-puno ng gamit. May paa, may biwang, may tuhod, may legs, may siko. Anong isang gamit ang siko? O pag nadapa ka, tukod mo. Diba? Lahat yan may gamit. Although sabihin mo, hindi naman ako kilala gaano simbahan. No. Lahat tayo may gamit sa Panginoon. Okay? Kaya tayo nakalagay sa kanyang body. Okay? So dito po ay, sa ating pagtatapos, tayo po magsitayong lahat. Ito po ang aking tanong. Okay? Alam niyo po ba, ang joy is the fruit of the Spirit? Kapag Kristiyano kang masayahin ka, habang nagagamit ka simbahan, ito yung outcome, ito yung result, na tayo po ay consecrated, tayo set apart, tayo, idilagay natin ang puso natin sa Diyos. Ito yung resulta, yung kagayahan na ito, kasayahan. At ito'y bunga, ito yung outcome, that joy is the fruit of the Spirit. So, a happiest Christian, isang masayang Kristiyano, ay lalo siyang willing to feel. Okay? Punuin ang kanilang mga kamay for God. Ano ba ang pwedeng ilagay sa kamay mo para sa Panginoon mo? Nasa sayo yan. Hindi ko kayo sasabihin, baka sabihin nyo, pinangungunahan kayo na. Ano bang ilalagay mo sa kamay mo sa oras na ito para sa Panginoon mo? Pwedeng talent, pwedeng treasure, pwede yung time. Oras mo para sa Panginoon. Alin po sa tatlo? Oras mo, talino mo, at kayamanan mo. Ano ang ilalagay mo sa kamay mo para sa Panginoon mo? Hindi ko yan para sa atin. Hindi para sa akin. Yan ay para sa Panginoon. Okay? Have you considered that the reason of such unhappiness, kung bakit mayroong mga malungkot, kung bakit mayroong nagkakaroon ng sorrow, nagkakaroon po sila ng heartaches. Alam niyo kung bakit sila nagkakaroon ng mga ganito sa buhay nila? Hindi sila masaya? Because ang kanilang puso ay hindi willing na maglagay sa kanilang kamay para sa kanilang Panginoon. Ano bang pwede mong gawin? Pwede ka magturo. Kamay, di ba? Pwede ka magturo. Pwede kang tumulong. Pwede ka mag-lend. Pwede kang lahat magagawa ng kamay mo. Ano bang mayroong sa kamay mo na pwede mong ibigay sa Panginoon ngayong umaga? Okay? So, bakit hindi natin hayaan na ang Diyos ibigay sa atin ang ating very best
isukli natin sa Panginoon ang ating pinaka-best time, pinaka-best talent, pinaka-best of our ability, best of our position. Who knows? Di ba? Hindi natin alam. Di na po paganda ang mundo. At baka mamaya, at least bago man lang tayo, manghina, maupo, mag-retire, nagamit tayo ng Diyos. Do you like to offer yourself to God willingly ngayong umaga? Gusto niyo pang ibigay sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo ako sa mama ko, sa papa ko, na pag nagbabasa ko ng Bible, hindi niya ako kontrahin, na sana po makilala niya ang Panginoon katulad ko, na pag nagdating kami sa langit, kasama ko sila. Willing ka ba magpagamit sa Panginoon? Na mabasahan mo man lang, kamag-anak mo ng ganito? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga ganito. Salamat po sa napakagandang minsay, Panginoon, ng Banal na Espiritu na siyang nagturo nito sa inyong lingkod. Salamat po, Panginoon, sa pangunawa ng nakikinig. Nagawa din po ng Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa umaga, sa iyong biyaya. Araw-araw, mayroon po kayong pagpapatawad. Na kahit kami hindi kayo ibig-ibig, ay minahal niyo po kami. Lord, sa oras po ito, amin pong hiling, hari nawa po, masuklian namin ang ginawa mo sa aming buhay, sa best ng aming magagawa, sa aming talent, sa aming treasure, sa aming ability, Panginoon, the best time, the best talent, the best possession na mayroon kami at ability, gusto naming i-offer sa iyo. While our head are bowed and eyes are closed, no one knocking around. Sa pamagitan po ng magtaas ng iyong mga kamay, sabihin mo, Panginoon, gusto kong mag-offer ng aking buhay para sa iyo, na anuman ang mayroon ang kamay ko, maibalik ko sa iyo ang kapurihan, magamit mo ako saan man ako naroon. Would you like to do that? Salamat po sa kamay na, pwede na pong ibaba. Gusto niyo ba? Anumang mayroon ka sa kamay mo, talento man yan man ay oras, abilidad, ipapagamit mo sa Panginoon bago man lang siya bumalik. Would you like to do that? Taas mo yung kanan nga, may pagpipray ka po namin. Salamat po, pwede na po ibaba. Pwede na po, mayroon pa po ba? Tayo po lahat lumuhod sa Panginoon. Lumuhod po tayo at tayo humingi ng tulong sa Kanya. And let us pray. Dahilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya ito, Panginoon, ngayong umaga. Na natumbok po, Panginoon, ang aming mga problema sa oras na ito, na aming mga puso ay para bang alanganin at para bang nagsiserve kami na hindi naman kami willing na magpagamit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe na pinagawa sa iyong alak na si David na naisulat niya ito upang maunawa namin na ngayong umaga marami pala kaming pwedeng gawin sa aming best, na maisukli namin sa iyo ang aming best of time, best of our talent, ang aming ability, ang aming mga possession, kung ano man mayroon, Panginoon, na kaya namin itulong po sa iyo, sa iyong gawain. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Nakikita niyo po ang aking mga kapatid, nakaluhod po sila sa iyong harapan, Panginoon. Mahabag ka po. Pagpalain niyo po sila ng gusto upang may bigay po kami sa aming mga kapatid na nangangailangan. Kahabagan mo po kami, Panginoon, ng biyaya na maging bukas palad katulad ni David. Ano mang mayroon siya, hindi siya nangimi at hindi siya naging makasarili upang para sa next generation ay magamit nila ang mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon. Pinupurit pa na pasalamatan ka po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po.